Interview is a conversation with a purpose motivated by the desire to obtain certain information from the person being interviewed as to what was done, seen, felt, heard, taste, smell, or known. This is a questioning of a person being to process knowledge that is in official interest to the investigator. Interrogation is a questioning of a person suspected of having committed an offense or a person who is reluctant to make full disclosure of information in his possession which is pertinent to the investigation. A crime scene surrounded by police and forensic investigators. The silence reflected the sadness and alarm of the people around. In the middle of a place, there is a woman lying on the ground, Dazzle, the victim of a heinous incident. In a quiet place, a woman is deprived of her life because of a heinous crime. Dazzle's body was full of bruises and wounds. She was struck several times with wood, indicating a gruesome murder. A witness, Cassie, who saw the incident, narrates what happened. Good morning, ma'am. Ako nga po pala si Police Sergeant Cinco at ano po ang napaglilingkod ko sa inyo. May nakita po kasi akong krimen at gusto ko pong isalaysay sa inyo. Ano po ang pangalan niya, ma'am? Kasi may kastan. Taga saan po kayo? Maaari mo bang isalaysay lahat ng iyong nalalaman? Opo, sir. Ano nga pala ang iyong saksiyan? Habang naglalakad ako papunta sa tindahan, may nakita po ako isang babae na may dalang kahoy at isang tao na nakahalo sa sasakyan. Kilala mo itong taong sinasabi mo na may hawak ng kahoy? Yes po, sir. Ang pangalan nga po ay Anessa Corpus. Kapitbahay ko po siya. May naalala po ba kayong na-involve itong si Anessa Corpus sa illegal na droga? Sir, sa totoo lang po, wala po akong alam dyan. Pero sa pagkaalam ko lang, kailangan siyang napapaaway at umuwi last week. Ito po bang sinasabi niya, ma'am, ay makatotohanan at baka galit ka lang sa kanya kaya mo siya sinisiraan? Hindi po, sir. Lahat ng sinasabi po ay totoo. Okay po, maraming salamat sa pagbigay ng impormasyon sa amin. Malaking tulong po ito. Makakaasa po kayo na bibigyan namin ng mabilisang aksyon para mahuli ito si Anessa Corpus. The fingerprint of Miss Corpus was found on the wood that killed Dazzle, according to forensic findings released at the same time. As a result, Miss Corpus was named as the primary suspect in the murder. Monday, September 5, 2022, they filed an arrest warrant and started searching for her right away. Monday, September 19, 2022, they located Miss Corpus at her grandmother's abandoned home after 2 weeks of searching, and they also found the blood-stained clothing she had been wearing the day of the crime. Good afternoon, Miss Anessa. Ako nga po pala si Master Sergeant Moro. Inaatasan ko po sa iyong kaso. Kumusta po? Okay lang naman. Baka gusto mo ng kape. Hindi na po. Kumain ka lang. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa, Miss Corpus. Nandito ako upang pag-usapan ang krimen na pinaparatag sa iyo. At gusto ko lang din ipaalam sa iyo na hindi ka pa under arrest. Ma'am, wala naman po katotohanan lahat ng binibintang nila sa akin. Wala po akong ginagawa masama. Alam mo, Miss Corpus, huwag na tayo maglokohan dito. Meron kaming eyewitness na nag-testify sa lahat ng krimen tungkol sa iyo at ikaw ang lumabas na suspect.
Ma'am, hindi naman po totoo yan. Kung totoo man, pakita mo ang nasabi sa akin. Hindi mo na kailangang malaman ito dahil inilihim niya ang kanyang katauhan para sa kanyang proteksyon. At alam mo ba, nakita kami sa tindahan at kinuhanan niya ito ng video at mayroon kami copy nito. Sige nga, ipakita mo yung video. Huwag mo nang hingin na ipakita namin sa iyo dahil itong ebidensya na ito ginagamit namin sa korte laban sa iyo. Nang hindi ka na umamin, asahan mo capital offense ang hataw sa iyo. Hindi ako naniniwala. Walang katotohanan ng lahat ng yan. Huwag mo akong subukan, Miss Corpus. Handa akong pumunta sa korte, dala ang mga ebidensyang hawak ko. At nasisigurado ko lang na mabigat ang hataw sa iyo. Kung ako sa iyo, umamin ka na. Ma'am, kahit anong sasabihin mo, hindi ako aamin. Wala namang ginagawa mo masama. Miss Corpus, nagkakasiguro ka ba na ang resulta ng fingerprint examination ay hindi sa iyo? Katotohanan lahat ng to. Umuwi ako ng Davao ng mga oras na yun. Naku, Miss Corpus, masyado ka ng defensive. Hindi ko nga tinanong kung nasan ka ng oras na yun. Siyempre, didepensahan ko yung sarili ko. Wala akong ginagawang masama eh. Anong ibig mong sabihin na inosente ka? Hindi ko pinalabas na pinatay mo ang biktima. Alam mo, maaaring matulungan pa kita. Maaaring bumaba ang iyong sentensya. Malay mo, makakuha ka ng probation. Ma'am, ano po yung probation? Ang probation na ito yung binibigay ng korte matapos ang conviction mo ng criminal offense. Na kung saan hindi ka magsiserve sa sentensya mo sa kulungan. Magsiserve ka sa community. Gusto mo ba yun? Opo ma'am, ayoko pong makulong. Para mo na rin inamin lahat ng paratang sa'yo. Hindi, inosente ako. Tigas talaga ang ulo mo, Miss Corpus. Huwag mo akong subukan. Maganda pa naman ang araw. Pangit naman kung sisirain mo. Umamin ka na lang. Ma'am, aamin na po ako. Tulungan niyo lang po ako sa probation na sinasabi niyo. Sige, Miss Corpus. Simulan mo nang magkwento. Totoo pong ako ang pumatay. Ang pangalan niyo po ay Dizendue alias Dingding. Kababata ko po siya. Hindi po kasi madalas na kami nagkaalitan. Madalas niya po ako pumisingilin eh. Nag-autang kasi ako sa kanya. Medyo malaki po yun. At isang araw, sakto napainom ako. Siningin niya ako. Pilit niya ako sinisingil. Kaya, nagilid ang ulo ko. Kumuha ko ng kahoy at pinupok sa ulo niya ng ilang beses. Aamin ka rin naman pala, Miss Corpus. Pinatagal mo ka.